Morning, happy Sabbath sa inyo lahat. I-welcome natin yung mga visitors natin, mga guests natin ngayon. Ang alam ko, galing kayo ng Taytay. Tama ba? Thank you, Frank, kasi masaya kami kapag nakikita kami ng bagong mukha. Ano oras na? Alas 12:30. Tama ba? Mga nasa loob. Ay, nasa labas. Tawagin mo. Ayun yun. Ako si Val, siya si Angel, siya ang aking Angel. Aawit tayo ng ilang mga songs, meron contemporary, meron din hymnals. So paghahaluin natin to, ang importante, maranasan natin yung pag-awit, sa pamagitan ng pag-awit na pinupuri natin ng ating Panginoon. So, we're inviting everyone to please stand. When darkness tries to roll over my bones, and sorrow comes to steal the joy I own. When brokenness and pain is all I know, I won't be shaken, I won't be shaken. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. Shame no longer has a place to hide. I am not a captive to the lies. I'm not afraid to leave my past behind. Oh, I won't be shaken. No, I won't be shaken. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love.
Ang kagandahan ng biyaya, pagkatapos na makagawa ang isang tao ng pagkukulang sa harapan ng Panginoon, merong biyaya na laging bago tuwing umaga. Yun yung beauty ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. Hindi dapat inaabuso, hindi sinasadya, pero alam mong nakagawa ka ng pagkukulang sa harapan ng Panginoon, pero dahil sa biyaya niyan, laging bago ng bago tuwing lumalapit tayo sa Kanya. Awitin natin yung kilalang awit sa himnal. This is Great is Thy Faithfulness. Adjust ko to kasi baka mapatid yung lalamunan natin. Great is Thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with Thee. Thou changest not, Thy compassions they fail not. As Thou hast been, Thou forever will be. Great is Thy faithfulness. Great is Thy faithfulness. Great is Thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, Thy hand hath provided. Great is Thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter, springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to Thy great faithfulness, mercy, and love. Is Thy faithfulness, great is Thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, Thy hand hath provided. Great is Thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and the peace that endureth. Thine own dear presence to cheer and to guide. Strength for today, bright hope for tomorrow. Blessings of mine and 10,000 beside. Great is Thy faithfulness, great is Thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, Thy hand hath provided. Great is Thy faithfulness, Lord, unto me. Great is Thy faithfulness.
Sa tuwing iniiwan natin yung kahapon ng kasalanan, yung kahapon ng dating sarili mo, sa pagtakbo ng panahon, hindi madali. Sa totoo, nakakatakot. Gusto kong baguhin yung dati kong ako, yung alam kong hindi natutuwa ang Panginoon. Nagde-decide ako ngayon na, Lord, gusto kong lumakad na sa'yo. Kasama kita. Pero kung wala siya, nakakatakot yun. So kung isasama natin siya palagi, yung hirap na pwedeng danasin, pwedeng gumahan. Meron siyang awit na matagal na to eh. Mas matanda sa akin itong kanta na to. Kasi bago pa mag-Civil War to eh. Isang Kenneth Morris na narinig niya yung kanta dun sa isang porter ng train, inaawit yung kanta na to. At sinulat niya, so mali siya, hindi naman niya nakilala yung porter. Tapos nabuo yung kanta. Just a closer walk with you. Okay, ayos mo ang pindot eh. Delikado kasi pagka mga dito eh, pag may mga napindot, ano yung nangyayari. Okay, salamat. I am weak, but thou art strong. Jesus, keep me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to thee. Just a closer walk, everybody. Just a closer walk with thee. Grant if Jesus is like thee, daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. Through this world of toils and tears, if I falter, Lord, who cares? Who will be my burden shares? None but thee, dear Lord, none but thee. Just a closer walk with thee. Grant if Jesus is my plea, daily walking close to thee, close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. When my feeble life is o'er, time for me will be no more. Guide me gently, safely o'er to thy kingdom shore, to thy shore.
closer walk with thee. Granted, Jesus is my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. Panginoon, gusto po namin iwanan yung dating sarili namin. Alam namin na hindi mahalaga sa iyo yung laki kung gaano kalaki ng paghakbang namin. Alam din namin na hindi importante yung kung gaano kadali o kung gaano katagal. Alam namin na gusto mong pipiliin ka namin araw-araw na ikaw yung kasama namin. Samahan mo kami, Panginoon, sapagkat ikaw lang yung pag-asa namin. Panibagong taon, panibagong haharapin, panibagong mga pagsubok, hindi namin kaya ito, Panginoon, kasi nakakatakot kung wala ka. Kaya gusto po namin sabihin lahat ng ito, sabihin namin sa iyo. Ang lahat ay nagsasabi ng Amen. Happy Sabbath! Marami din ngayon. Kasi may mga visitors. Happy Sabbath po sa inyo lahat. And good afternoon. Huwag po kayong magtataka kasi ganito po talaga normally ang start ng aming service, ng aming gathering. Kasi po, we want to be considerate dun sa mga tao na after a week long of pakikipagbaka sa pagtatrabaho, syempre pag weekend gusto mo yung medyo late yung iyong gising. So we want to accommodate those people na gusto mo na magpahinga kahit kaunti, kahit medyo late, pero they will still have the opportunity to be with us and commune with God on this Sabbath day, di ba? And before, I would like to introduce myself. Ako po si Grace. Nasama ko po yung kanina, si Val. This is Project Grow Makati po. Project Grow Makati is a church plant. It was a church plant ng group of young professionals. Spearheaded po nila Sam, na you've met na kanina, si Midel, si Lori. It is Project Grow Makati is a product of a church planting activity by young professionals. And as Frank mentioned po before pa, Manila East is also a church planting activity, di ba po? So yun, kami po ay isang church plant din po ng mga young professionals lang din po. Ini-include ko na yung young professionals na kasama tayo doon. So yun, and hindi po magiging successful ng church plant na to if not for the support of a lot of people. And isa na po doon, dalawa po pala doon ay sila Doc Becky and sila Ate D, ang Castillo family at ang Dizon family. If not for their support, for their help, baka din po medyo gumanon-ganon na rin kami ng mga nakaraang taon. Pero thank you to them kasi we are still here. And as a result of that, we will be celebrating our 8th anniversary next week. 8 years na po kami! Would you believe? Nakaya namin. Nakaya namin ng 8 years na gano'n. Pero yun, we would like to encourage din po yung church plant ninyo na gaya nga po na sinabi ni Val kanina, everything will be hard kung hindi natin kasama ang Panginoon sa ating mga sa ating mission. It will always be about Him and it will always be for Him, not for anything else, not for any other reason, but it will always be for Him
and because of Him. Yun. So for announcements po, yun pa pala, Project Grow Makati also believes that everyone has a story to tell. And Project Grow Makati is providing a safe space for them to tell their stories. You can be, makakaasa po kayo na any story that you will tell will remain in these confines of this room. So, this is a safe space for everyone. And as a result of, we want your story and God's story to meet here. So, and hindi lang po every Saturday ang aming commitment sa isa't isa. We believe in living life together. Kaya po, we have a lot of grow groups. We have Bible studies every Fridays at 8 p.m. And there's also a small group being led by Sam. This is called the Becoming Mrs. Better Half every Thursday. Sa Becoming Mrs. Better Half, pinag-uusapan po yung struggles ng mga young wives. Kung ano ba yung mga paghihirap na dinadanas nila. So if you are a young wife and would like to connect with other young wives as well and discuss kung ano ba yung mga struggles na yon, please connect with Sam. Kasi po, nasa season 2 na po sila. And promise po, sobrang nakatulong po ng malaki yung small group na yon. Kasi being married in itself ay mahirap na. Becoming a wife is very hard. Isipin mo, spending your life forever with someone na iba yung kinalakhan niya versus sa iyo, di ba? So it's really hard. And magandang space or magandang space na sabihin yung stories, yung struggles mo with fellow wives, di ba? So that's the concept of Becoming Mrs. Better Half ni Sam. So if you would want, just connect with Sam para ng season 3 kasi nag-season 2 na sila. And also, Grow Academy. Hindi lang ito, syempre ang Project Grow Makati is not just about ang tawag doon, fellowship. We also want to grow together scripturally, spiritually with each other. So, based on scriptures, we want to be rooted in the Word of God. That's why we have Grow Academy every Saturdays, being led by none other than Kuya Manny, the very eloquent Kuya Manny. Yan, siya po, sila ni Ate V ang nag-head naman ng aming Grow Academy. And that's every 10 a.m. Every Saturday. For our Thanksgiving, we are very grateful na makakarinig kami ng ibang story naman from Manila East. Kasi kami lang yung nagkakarinigan ng aming stories, and we are very grateful na may bagong perspective of Thanksgiving kaming maririnig. Coming from Manila East, and that's from Daniel. I would like to call him Daniel. Pero before pala Daniel stand up, our talk will be our resident artist, si Don. Yan. Oo, artist ka namin, Don. Siya po ay isang artist, painter, so kung may gusto kayong ipa-paint or pa-commission, yan, si Don po ang aming pintor pala. Okay. So he will be giving the talk later on after Daniel gives his Thanksgiving. Happy Sabbath, everyone. Happy Ayan, happy Sabbath po sa atin lahat. Salamat po sa mainit na pag-welcome po sa amin dito. Kahit malamig dito sa amin. So salamat po. In behalf of Manila East Church po, hindi po lahat ay nakasama sa amin sa pagpunta rito.
Pero amin pong pinasasalamatan, community po nito, Project Grow. Project Grow Makati. Lubos po kami nagpapasalamat sa inyo. Ganyan din po kay Doc Rafi, Dr. Becky Castillo. Maraming salamat po. And then of course, Sir Manny and Doc Vivian Dison, and then sa family po. Maraming salamat po. Kami po ay personal na nagpapasalamat po sa mga naitulong po din sponsorship. Ewan ko kung dapat ko pa bang sabihin or banggitin, pero ewan ko, nanginginig ako ngayon iba yung pakiramdam na magsalita sa harap, lalo na sanay po kasi ako na sa amin ay mga kaharap ko ay mga young, mga youth. Then pareho kami. Young din naman po. Ano naman po. Naniniwala naman ako na lahat tayo young. Yes. And then, ewan ko kung bakit, no. So, yun. Yun po, thank you po sa inyo lahat, sa buong community nito. Then, ito po ngayon ang kasalukuyang church natin sa Manila East. Matatagpuan, Taytay Rizal. Then, nasa, alam ko ay nailagay na ito sa map. Ano bang isa-search natin? Manila East Seventh-day Adventist Church. Kung ano po, welcome din po sana namin ang kayo po makadalaw doon dahil kami naman yung matutuwa na may bagong Then, ayun po, ito pong kasalukuyan na itsura ng ating bahay-sambahan sa Manila East. Pero before po naging ganyan, ay balik tayo sa kung paano nagsimula at saan ang galing, bakit ba nagkaroon ng Manila East Church. Paano po ba? Next, yan po. Nag-start po ang Manila East, nag-start siya na home church. Katulad po nito, sabi church planting. Nag-start po ito, na-discover kami doon nila Brother Cesar, then Brother Jeb. Isa po silang mga leaders sa Angona Church. Then na-discover yung family namin. Kami po, ang family namin ay member ng Exodus Church. So, medyo na-backslide ng konting taon. Ayan, na-backslide, then hindi na nakakati ng church. Na-discover kami ng nila Brother Cesar. Kasi yung kapitbahay namin doon ay meron sugat. Then, inano namin na gamitin ng charcoal. So, siya, si Brother Cesar, ay naniningil ng mga pahulugan ng mga gamit like kutsyon, mga kaldero, kaserola yun. Customer po nila yun. And then, hindi naman po bomba. Ano lang, mga gamit po na ano. And then, nakita niya na tinanong niya, saan niyo nalaman na ang paggagamot gamit ng charcoal ay Adventist lang nakakaalam. Then, sabi tinuro yung kumbaga, hindi ko rin alam na Adventist lang pala nakakaalam na na. So, tinuro yung family namin. Then, doon na po nag-start na magkaroon ng home church doon sa bahay. Nag-start. Ayan po yung itsura ng bahay. Actually, sa labas yan. Yan po nag-start. Next po, sorry. Yan po yung parang, nung medyo dumadami na po yung umaattend, ay gumawa dun sa may gilid ng bahay na may nag-sponsor din na mag-donate ng bubong. Then, ginawa ng upuan paikot. Yan. Nag-start po na home church. And then, yan po, ang mga kabataan na kasama din namin sa ngayon, ay nag-focus din po kami sa children ministry. Yan, yung mga kabataan na mga bata pa dyan. Actually, etong mga kabataan na tinuturuan netong mga to, ay sila na po yung kasama namin ngayon. Ano sila? Yes po. Yan din. 2017 nag-start. Ang start po ng ganyan. Yung nagigitara, hindi na po namin nakasama ngayon. Anak po siya nung nakadiscover sa amin. Meron siyang sakit na ngayon na nilagnat po. Then, yan po, nag-start kami ng children ministry, gayon din sa mga adult, yung home church, katulad po nito, gathering, yan. Sige po. Ayan, so, and then, tuloy-tuloy lang po na ganon, at nagkaroon ng pandemic. Nung pumasok yung pandemic, syempre, closed church tayo lahat, na wala po yung mga
yung mga leader na umano sa amin ay actually lahat kami ay pumunta ng Cabinti, Laguna. So may nag-farm doon, then hanggang sa wala nang gathering, nag-stay na po doon yung mga leader na ano namin. At kaming mga youth na mga ay medyo close na syempre. Bumalik kami dito sa church para mag-banding, ganun-ganun. And then sinabi namin na bakit hindi natin ituloy yung nasimula natin na children ministry. So nag-start ulit kami na mag-children ministry po. And then eto sila, parali sa gitna. Siyempre itong dalawa, sila po yung mga bata na tinuturuan nung nakaraan. Then isa na sila sa nagli-lead sa mga children. Tinuloy namin, nag-start kami as in wala ring budget talaga. Parang every time na atin yung mga bata ay umaabot ng 50, 60, 70 na kabataan. So problema namin, paano namin pakakainin? So sige, tayo, ambag-ambag tayo, dito ganyan, kung magkano yung din, luluto kami ng lugaw, champurado, yan basta mapakain lang namin. Yan po, nag-start ulit kami magkaroon ng children ministry. Sige po. Ayan, yan po yung mga bata na inano namin. Then, yan, kung makikita niyo po yung background, yan po yung dating Ituran Church natin. Yan, halos walang then medyo pa po. Sige po. Ayan, yan po yung mga kabataan. Yan, kaya bataan na tinuturuan natin doon sa Manila East. Sige po. Ayan, yan po yung mga sample pa na iba. Then, yan, ito ay sa Tayuman, Binangonan. Meron din pong parang branch na ginawa doon sa Binangonan dito. Sige po. Ayan, yan po sila. Yan po yung mga juniors. Time ng mga bata sila naging juniors na po ngayon. So, sa next po, yan, ito po. Yan po yung nung medyo nag-delete na po sa mga mother church din namin, ay ito po yung nag-itsura ng parang progress ng church natin. Sige po. Ayan, yan po. Gaya po ng sabi ko kanina, ay nag-start after pandemic, nag-children ministry ulit kami. Then yung mga bata na kasama doon sa children ministry, ay eto na po sila, mga medyo nagkaedad, 12, 13, 11, tama? 11, 12, 13, medyo sila na yung mga juniors na tinatawag namin, ay commitment na rin sila, nag-commit na rin sila na laging nandoon. Parang gusto na rin nila na maranasan yung kung paano yung ginagawa namin. Kaya sila na rin po mismo ay nabibigyan na rin ng part at binigyan namin sila ng part na kung gusto nyo ay ibigay namin sa inyo yung mga children ulit naman yung mga bagong, kasi yung lugar po namin ay medyo paanakan community, parang ganun eh. Parang every paglaki na itong mga to, may maliliit na naman kaya parang hindi mauubos yung gawain doon. So sila naman yung papalit na doon sa mga maliliit kasi kami ay medyo bumabata na ng So medyo yung patient, paiksi na rin ang paiksi. So sabi namin, ay kayo na dyan. Then year 2022, tama po na, officially in-adapt kami ng Exodus Church. Yun po yung aming mother church sa kasalukuyan. Pero kami po ay official, ang family namin ay official member ng Exodus. So yun yung gaya sabi ko kanina, before kami ma-backslide ng konti, ay doon kami nag-church. Okay? Then ngayon ay tuloy-tuloy na po ang ating gawain. Sige po. Ayan, kasama po natin ang aming elder. Tuloy-tuloy na po ang gawain. Then, nung officially na na-adopt ng Mother Church namin na Exodus ay yung program from... Anong program natin? Ang tawag? O parang mga ganun, God's Moment, parang gathering lang po, ay unti-unti na po ngayon nagiging program ng conventional church. Meron na pong Sabbath School, nagkaroon ng Divine, AY, yan po. Kumbaga, yan na po yung kasalukuyan na unti-unti, tuloy-tuloy na program. Sige po. Yan po, gaya na sabi ko kanina, yung mga sa children, ay sila na po ay nagli-lead ngayon sa church. Every midweek, vesper, meron na po silang part, isa na sila sa tumatayo sa harap. Sige po. Yan. And then, yan po ang kasalukuyan nating itsura ng ating bahay sa bahay. Kaya,
lubos kami nagpapasalamat sa community po dito sa Makati. Dahil isa po kayo sa ginamit ng Panginoon upang ating maging ganyan, ang ating maging mas komportable, ang ating bahay-sambahan sa Manila East Church. So kami po ngayon ay focus kami sa mga kabataan. Kasi naniniwala din ng grupo na mas madaling mag-decide mga kabataan din kapag tama ang ating naitanim sa kanila. Kumbaga sabi nga ni Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero maraming umaano na doon na tama pa ba na sila pa ba ang pag-asa natin. So may concept lang kasi na mali yung nai-input sa kanila. Kaya nangyayari, paglaki nila, mali rin yung gagawa nila. Kaya parang mayroon na doon na hindi na sila yung pag-asa ng ating bayan. Pero kung tama yung nai-input natin sa kanila, nalilid natin sila, ay sure ako na paglaki nila ay tama rin po. So focus kami, meron po kaming mga linya ng mga program patungkol din po sa aming mga kabataan doon sa, hindi pa po kasi lahat na ngayon kasi medyo naglakihan na yung mga kabataan doon. So ngayong May, so meron kami mga program na inihanda. By May po ay kakanta kami ng One Day League, parang sports fest. Parang ang games ay larong lahi, board games, then darts. Parang lahat ng kabataan doon ay aming invited maglalaro doon. So may mga nakalinya pa po na camping, kasama din yung mga youth natin. Then ano pa ba yan? Sorry? Jogging. Ayan, may nakalinya rin kami na jogging. Tapos mamimigay po ng mga pamphlet, water, then saging, itlog, yan. So yun lamang po. Meron pa po ba slides? Yan. So yan po yung mga member natin sa Manila East. Yan po. Kung mapapansin nyo ay merong ilang adult. Meron pong actually, konti lang po talaga yung adult namin doon. Karamihan po doon ay youth na mga kabataan po talaga. Ayan. Escape prank. Yan. And then, yan. Netong ano po? Netong Bata talaga. December, ano ba to? Yung sarap ni Tito kanina. Year-end party. Netong December po ay nagano po tayo ng year-end party sa mga bata. Actually, ano May pa po yun? papalabas pala mo. Ayun, gaya na po nasabi ko, paglaki ng mga meron pa pong maliliit. So, ayan po, nung nag-conduct po tayo ng year-end party. Actually, every year po namin ginagawa yan. Every year ay pasalamat kami ngayon kasi every year palaki na palaki yung budget namin. Nag-start kami yung parang sige, pakain lang muna tayo sa mga bata, tapos dagdag ng taon, sige sama na natin parents, pakainin na lang natin ng chicken, tapos kanin, so ganun. So ngayon po ay nakapagbigay na kami ng parang giveaway sa mga mother, ng mga so yun po, Thanksgiving, tama ba? Basta sabi Thanksgiving po in behalf po ulit ng Manila East, then gayon din po sa aming Mother Church sa Exodus ay lubos po kami nagpapasalamat sa community po dito sa Makati dahil hindi po namin magagawa yan syempre kundi dahil kay Lord at sa tulong din po ninyo. So happy Sabbath po ulit.